Sa labas ng teritoryo ng Hunan, isang dambuhalang alikabok ang pumailanlang sa kalangitan habang ang mga kabayo ay nagtatakbuhan ng walang preno. Mula sa Pinol Lohol, ang mga tropa kasama ang kanilang mga kabayo ay kasalukuyan ang nagmamadali patungo sa Joksa Palace. Ang balita ay opisyal nang nakarating sa kanila, isang partikular na grupo ang kasalukuyan ang sumakop sa buong Joksa family, at inaasahan na ang Third Young Lord ay kasalukuyan na ring patungo roon matapos niyang tapusin ang kanyang mga tungkulin bilang General Inspector. Nanlilisik ang mga mata at seryosong-seryoso ang mukha ng pinuno ng Pinol Lohol na si Gogo. Sabi niya sa kanyang isip habang pinapalo ang kanyang kabayo, kung ang grupong yan ay sapat ang lakas upang pabagsakin ang buong Joksa family, kung ganoon, ang Third Young Lord, ang ating bida ay maaaring nasa matinding panganib. Sobrang tapat ng halimaw na ito sa faction ng Demon Cult. Kaya naman nang makita niyang lumulubog na ang araw, napasigaw siya sa tindi ng galit, "Naku! Huli na tayong darating sa ganitong bilis. Lahat kayo, tigil. Bumaba kayo sa inyong mga kabayo. Kailangan nating makarating sa Joksa family bago mag-alas 6 ng gabi ngayong araw. Tatakbuhin natin ang natitirang daan patungo roon. At ang sinumang may iwan, ay makikita nilang gumugulong ang kanilang ulo sa lupa." Napakahigpit ng Pinol Lohol, mga boss. Sabay-sabay na sumigaw ang mga elit na sundalo sa tindi ng kilabot, "Yes sir." At sa isang kurap ng mata, iniwan nila ang mga kabayo sabay sigaw ni Gogo, "Let's go." Literal na binuwis nila ang kanilang mga baga upang tumakbo gamit ang kanilang supreme peak na bilis. Samantala, pormal nang bumalik ang eksena sa mismong umuusok na Joksa residence. Matapos ang unang palitan ng Sword Chi, nanatiling nakatayo ang ating bida habang malamig na nakatitig sa estranghero. Sabi ng ating maangas na Lodi na may kasamang absolute chilling presence, "Alam mo, sa pangkalahatan ay napakahaba naman talaga ng aking pasensya, subalit ang nag-iisang bagay na talagang nagpapasiklab ng aking galit, ay kapag may isang tao na nangangahas na agawin ang aking biktima." Sa pilitang nanigas ang panga ng estranghero. Tinitigan niya si Sorayang nang may pagtataka, "Biktima." Para sa kanya, ang Joksa family at ang buong Hunan ay kanyang personal na teritoryo at stepping stone para sa succession. At ang sinumang magnanakaw nito ay nararapat lamang nagilingin. Diretso at walang emosyong nagbaba ng hatol ang ating bida, "Puputulan ko kayong lahat sa maliliit na piraso. Kaya mas mabuting huwag niyo nang subukang tumakbo." Habang pinapakidlat ng bida ang kanyang nakamamatay na aura sa harap ni Makgang-in, dahan-dahan niyang ginamit ang sound transmission upang magsalita sa malayo. Sabi ng ating bida kay Jong Risan, Patriarch, ang buong interior at loob ng teritoryo ng Joksa family ay kasalukuyang pinasok ng Deity Destruction Poison at 7-Step Soul Severing Powder. Pakiusap, panatilihin mo muna ang mga hukbo ng Jiegeong, hanggat hindi ko nagagawang linisin ang laso na ito. Seryosong sumagot si Jong Risan habang pinagpapawisan sa tindi ng plano, "Ano ba talaga ang balak mong gawin, young master? Hindi na kailangang magdumi ng kamay ng ating bida para sa mga basurang usok ng Sword Palace. Dahil oras na upang ilabas ang kanyang pinakamalupit at pinakakyut ngunit dambuhalang alas." Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mukha ng ating bida sabay sigaw sa kalangitan, "Goldie." Sabi ni Sorayang sa kanyang isip sa isang dambuhalang ginto, "Ipapaubaya at iiwan ko na ang bagay na ito sa iyo." Sa itaas ng building, tuluyang napaatras si Makgang-in habang nakatingala sa kalangitan. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat, "Ano ang enerhiya na ito? Hindi ko matukoy kung ito ba ay isang halimaw o isang tao. Subalit ito ay tiyak na isang napakalakas na nilalang." Habang naguguluhan ang estranghero sa presensya ng ating mythical beast, hindi na nag-aksaya ng segundo ang ating bida. Agad na nagbaba ng absolute war command si Sorayang, "Dongpil, sumama ka sa akin." Sabay na sumugod ang dalawa patungo sa kuta. Napasigaw si Makgang-in sa kanyang mga natitirang elite, "Lahat kayo, maghanda para sa laban." Ngunit sa kanyang isip, isang arogante at mapanuring ngiti ang gumuhit sa mukha ng Vice Master. Sabi niya sa kanyang sarili, sumusugod siya papasok sa kabila ng alam niya na ang lugar na ito ay puno ng lason. Hangal! Ang Deity Destruction Poison ay literal na magpapakalat at magpapasabog sa iyong inner energy, na mag-iiwan sa iyo na paralisado sa buong buhay mo, maliban na lang kung iinom ka ng antidote. Ang aming mga palace swordsman ay pormal nang nakainom ng kanilang mga dosis,
ang dalawang yan ay mawawala ng inner energy at babagsak sa lupa sa oras na pumasok sila sa mga tarangkahang ito. Habang lumalapit sila sa dambuhalang usok ng lason, seryosong lumingon ang ating bida sa kanyang tapat na guardian. Sabi ni Sorayang, Dongpil, siguraduhin mong mananatili ka sa loob ng 6 na metro mula sa akin. Mabilis na sumunod si Dongpil habang nakataas ang kanyang depensa, yes young master. Napakatusaw ng tawa ni Makgang-in mula sa taas habang itinataas ang kanyang espada, mga hangal. Nagmamadali silang magmarcha diretso sa kanilang sariling libingan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nyo, subalit, mamatay kayo. Isang dambuhalang talim ng Supreme Peak Sword Chi ang pinakawalan ng Vice Master upang hatiin sa dalawa ang ating sumusugod na bida. Literal na pumasok sa kanyang bitag ang Vice Master. Sa halip na matakot, isang napakabangis ng ngiti ang lumabas sa mukha ni Sorayang. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, ayos, nahulog ka rin sa patibong. Sumigaw ang ating maangas na Lodi, asa ka pa. Sa isang hindi mapantayan na bilis, nagpakawala ng sariling air slash si Sorayang upang salubungin ang atake ng Vice Master sa ere. Ang banggaan ng dalawang dambuhalang sining ng espada ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog na yumanig sa buong Joksa Complex. Habang naghihintay ang Vice Master na makitang bumagsak ang bida dahil sa lason, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang epekto ng shockwave sa buong paligid. Napahawak sa kanyang noo si Makgang-in sa tindi ng gulat, ano? Ang poisonous vapor ng Deity Destruction Poison ay tuluyang nawala. Isang malupit na galaw ang ginawa ng ating bida. Sabi ng Vice Master sa kanyang isip habang nanginginig sa galit, kaya pala niya ako hinamon kanina. Ginamit niya ang impact ng aming banggaan na mga atake upang puwersahang itaboy ang poisonous vapor sa lahat ng dako, upang magawa nilang makapasok sa tarangkahan ng ligtas. Ginamit lang na bentilador ang Vice Master para linisin ang lugar. Subalit ang pagpasok sa isang bitag ng lason, kahit nagawa mo itong itaboy, ay may katumbas na nakakangilabot na singil. Napahawak ang ating bida sa kanyang dibdib habang dumanak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig patungo sa lupa. Sabi ni Sorayang habang pilit na kinakalma ang kanyang nanginginig na kalamnan, Langya, napakasakit nito. Sabi niya sa kanyang isip habang nararamdaman ang pagwawala ng kanyang enerhiya, ang pagkawala ng inner energy mula sa natitirang Deity Destruction Poison, ay lubhang napakabigat. Naapektuhan pa rin ang ating bida ng kaunting residues ng lason. Ngunit naloko na ang Sword Palace. Dahil imbes na manghina, dahan-dahan na pinunasan ng ating maangas na Lodi ang dugo sa kanyang labi gamit ang kanyang braso, bago muling itinayo ang kanyang dalawang espada ng may absolute na nakamamatay na tingin. Tinitigil niya si Makgang-in sabay bitiw ng huling salita. Subalit, ang ganitong kaliit na bagay, ay walang anuman sa akin. Sa gitna ng dambuhalang usok kung saan dumanak ang dugo ng ating bida, hindi siya hinayaang mabuwal ng kanyang sariling katawan. Pumikit ang ating maangas na Lodi habang pinapatigas ang kanyang core. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang kinakalma ang nagwawalang lakas, kailangan kong pakalmain ang nagtatalong enerhiyang ito. Sa isang iglap, ang nagwawalang lason sa kanyang ugat ay formal na pinatahimik ng absolute willpower. At hindi lang yan. Sabi pa niya sa kanyang sarili upang punan ang nawalang lakas, at babalansihin ko ito gamit ang 4 na antas ng aking walang hanggang sining. Instant restoration ng kanyang rurok na kapangyarihan. Literal na nalaglag ang panga ni Jongrisan habang pinapanood ang tagpong ito mula sa malayo gamit ang kanyang energy sensory. Napasigaw ito sa tindi ng paghanga, nakalusot na siya. Sabi ni Jongrisan sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang balbas, kahanga-hanga. Nagawa niyang itaboy ang Deity Destruction Poison. Ang Third Young Lord ay kasalukuyang humaharap sa isang kalaban na mas matindi kaysa sa kanyang sarili, subalit matagumpay niya pa ring napasok ang tarangkahan. Napansin ni Jongrisan ang pagbabago sa hangin at napatanong sa kanyang isip, ano yan? Ang mga nakal-alasong ulap ay kasalukuyan ang lumilipad pataas patungo sa kalangitan mula sa iba't ibang lokasyon. Napansin ni Jongrisan na ang dambuhalang alaga ng ating bida ay kasalukuyan ng nagwawala. Sabi niya, napaka-misteryoso. Ang fox ng Third Young Lord ay kasalukuyang kinakalat ang mga ulap ng Deity Destruction Poison. Subalit, ito ay simula pa lamang. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang Patriarch. Itinaas niya ang kanyang kamay sabay baba ng formal na deployment order, mga seeking guards,
Sumugod papasok sa Joksa family. Literal na nawasak ang harang sa labas habang nagkakandara pa ang mga tauhan ng Sword Palace. Sumigaw ang natatakot na kaaway, imposible. Ang pasukan ay tuluyan ng nadurog. Habang nagkakagulo ang mga kaaway, mabilis silang nakapasok sa puso ng kuta. Sabi ni Dong Pil sa kanyang isip, nagawa nating makapasok sa loob ng inner yard. Ngayon, ang kailangan na lang nating gawa ng paraan ay ang 7-step soul severing powder, at gagawin natin yan sa pamamagitan ng pagdirekta nito gamit ang lakas at presyon ng espada. Isang napakalupit na pahalang na hiwa ang ibinato ni Dong Pil sa ere gamit ang kanyang buong lakas. Ang presyon ng hangin ay lumikha ng isang dambuhalang bagyo na dumaloy pabalik sa mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan habang nakikita ang sarili nilang lason na bumabalik sa kanila. Sumigaw ang pinuno ng mga elite, umalis kayo riyan. Ang 7-step soul severing powder ay kasalukuyang natutulak pabalik sa ating. Naloko na, ang sarili nilang bitag sa kanila sumabog. Samantala, ang eksena ay lumipat sa itaas ng pinakamataas na istruktura ng palasyo. Ang dalawang rurok ng kapangyarihan ay kasalukuyan ang nakatayo sa iisang bubong habang ang hangin sa pagitan nila ay nagpapakidlat ng purong murderous intent. Malamig na tumitig si Mak Gang-in sa ating bida, nagulat ako. Nagawa mong itaboy ang deity destruction poison at nagawa mo pang itulak pabalik ang 7-step soul severing powder sa amin, subalit nagpapakamatay ba kayo? Sinusubukan mo ba kaming patayin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng inyong sariling mga buhay? Iniisip ng Vice Master na malalanghap din ni Sorayang ang pulbos. Mula sa kanyang kinatatayuan, isang arogante, malamig, at tila nang uuyam ng ngiti ang pinakawalan ng ating maangas na Lodi. Sabi ni Sorayang na may absolute dominance, oo. Sa pilitang natigilan ng Vice Master. Ngunit bago pa man makakilos si Mak Gang-in, ibinaba ng ating bida ang kanyang huling paliwanag na tuluyang nagpabagsak sa psychological defense ng Sword Palace. Sabi ni Sorayang, dahil ang 7-step soul severing powder ay hindi naman talaga nakukuha sa pamamagitan ng paglanghap, kundi ito ay inaabsorb at pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga sugat. Tuluyan nang nanginginig ang kalooban ng Vice Master matapos mabatid ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa 7-step soul severing powder. Nanlalamig ang mga kamay ni Mak Gang-in habang tinitingnan ang sarili niyang mga tauhan sa ibaba, mawawalan tayo ng buhay at mamamatay tayong lahat, kung magtatamo tayo ng kahit isang maliit na gallows. Ngunit isang nakakatakot at aroganteng ngiti ang isinalubong ng ating bida. Sabi ni Sorayang na may absolute battle control, ito ay walang iba kundi lahat o wala. Bukod doon, ang iyong mga hindi gaanong bihasang kawal, ay tiyak na mag-aalinlangan na lumaban at magdadalawang isip na sumugod, maliban na lamang kung sila ay may suicidal na pag-iisip. Mind games at physical restriction. Literal na pinaralisa ng bida ang buong army ng kalaban sa isang salita lang. Sa mismong sandaling yan, ang buong paligid ng kuta ay niyanig ng dambuhalang yabag at hiyawan. Sumugod sa inner yard, ang mga pinto at pader ay tuluyan ng gumuho habang nagpapakawala ng dambuhalang ugong ang hukbo sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Mak Gang-in habang nararamdaman ang pagyanig ng lupa, ang ingay at kaguluhan na ito, mula sa north at south. Ito ba? Ito ba ang puwersa at hukbo ng Demon Cult? Habang lumalapit ang hukbo ng ating bida, mas lalong naging baliw ang aura ng ating maangas na Lodi sa ibabaw ng bubong. Tinitigan niya ang Vice Master sabay bitaw ng nakakalokong linya, ang labanan, ay mas nagiging masaya at higit na exciting habang mas dumarami ang mga hindi inaasahang variable at habang mas nagiging hindi patas ang takbo nito. Ano sa tingin mo? Nasa sabik ka na ba? Literal na binuwag ng bida ang mental defense ng Vice Master. Napalunok si Mak Gang-in, at sa tindi ng kaba, formal na niyang ibinaba ang kanyang pride. Sabi ng estranghero, napakatalino mo. Sige, tapusin na natin ang bagay na ito rito. Napakunot ang noo ng ating bida habang nakahawak sa kanyang dalawang espada. Ano ang pinagsasabi mo riyan? Habol-hining ang sumagot ang Vice Master habang pilit na nakikipagnegosasyon. Iniisip ko na hindi mo naman gustong mamatay. Ang sinasabi ko ay umurong na lang tayong dalawa. Inialok ko ito sa iyo sa halip na mamatay tayong lahat dito sa lugar na ito. Hindi pa natatapos ang Vice Master ay sumigaw na ang ating bida, kalokohan. Walang urong-urong sa diksyonaryo ni Sorayang.
Sa isang iglap, sumugat ang ating bida gamit ang dalawang espada at hinampas ito. Sa pilitang napataas ng depensa si Makgang-in ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng bigat. Sabi ng Vice Master sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong braso at dumadaing sa bigat, ang halimaw na ito, napakalakas niya. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa kanyang inner energy, siya ay sadyang likas na malakas lang talaga. At hindi niya ako itinutulak gamit lang ang purong lakas. Ang kanyang teknik sa espada ay mukhang napakasimple, subalit ang kasanayan na mayroon siya sa pagkontrol nito, ay siyang nagpapahirap sa akin upang itaboy siya. Kinakain ng ating bida sa physical strength ang isang Supreme Peak Master. Napasigaw sa tindi ng hirap si Makgang-in habang pilit na isinasalag ang talim, talaga bang gustong-gusto mo nang mamatay? Sabi ng Vice Master sa kanyang isip habang nakikita ang mukha ni Sorayang, at higit sa lahat ng yan, ang tanging nasa utak niya. Hindi siya nag-iisip ng kahit anong bagay kundi ang tuluyang patayin ako. Sumigaw ang ating maangas na Lodi habang nanlilisik ang mga mata, ikaw ang nagsabi sa akin kanina na pumunta rito upang atakihin ka. Papatayin kita. Uuwi ko ang ulo mo. Bumanat ang ating bida gamit ang huling dambuhalang slash. Sa tindi ng huling pagsasagupa ng kanilang mga espada, ang dambuhalang impact ay lumikha ng isang malakas na alon na nagpa-atres sa ating bida. Pilit binabalik ni Sorayang ang kanyang balanse. Matapos mapaatras ang ating bida mula sa matinding impact, formal nang naituwid ng Vice Master ang kanyang tindig sa ibabaw ng bubong. Nanlilisik ang mga mata ni Makgang-in habang tuluyan ang itinatapon ang kanyang takot at pinalitan ito ng absolute madness. Sabi niya, sige, sasabayan ko ang iyong pagsusugal. Ikaw ang siyang nagsimula ng bagay na ito, subalit ako ang siyang tatapos at mananalo rito. Sa isang iglap, isang dambuhalang pressure ang biglang bumalot sa buong atmosfera. Napadilat ang ating maangas na bida habang nararamdaman ang biglang pagbabago ng hangin. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, isang mahiwaga at hindi pamilyar na enerhiya, nagliliyab ang espada ng Vice Master sa kulay ng kamatayan. Literal na gagamitin na niya ang kanyang absolute trump card upang burahin ang ating bida sa mapa. Sumigaw si Makgang-in habang itinataas ang kanyang armas patungo sa kalangitan, Ghost Eye Light Sword First Sword, Brilliant Enlightenment. Sa pilitang natigilan ang ating bida sa tindi ng execution speed. At bago pa man makakilos ang sinuman, ibinaba ng Vice Master ang pinakamarahas na sining ng Sword Palace, Void Slash. Isang dambuhalang patayong talim ng enerhiya na may kakayahang hamati ng espasyo ang mabilis na bumaba mula sa itaas patungo sa mismong bungo ng ating bida. Samantala, malayo sa madugong digmaan ng Hunan, formal na lumipat ang eksena sa isang napakatahimik ngunit napakatinding lokasyon, sa Harden ng Demon Cult. Sa ilalim ng mga sumasayaw na dahon, dahan-dahan na naglalakad ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo, ang nag-iisang Demon Lord. Nakahinto ang Demon Lord habang nakatingin sa direksyon ng isang istruktura. Sabi niya sa kanyang sarili nang may pagtataka, kakaiba. Madalas naman akong pumunta rito kung minsan, subalit hindi ko kailanman naramdaman na hinihila ang aking atensyon patungo sa Demonic Judgment Pavilion ng ganito noon. Ano ba ang sinusubukan nitong ipakita sa akin sa mga sandaling ito, gayong wala namang ibang tao na naruroon upang suriin? Sinasalamin ba nito ang aking sariling konsensya? Ang Demonic Judgment Pavilion ay gumagalaw lamang kapag may isang dambuhalang kaganapan na nagaganap sa kapalaran ng pangkat. At sa mismong sandaling yan, isang dambuhalang anomalya ang naganap sa harap ng kanyang mga mata. Isang pirasong talulot ng bulaklak ang dahan-dahan na nalaglag sa damuhan, at sa isang kurap ng mata, ang buong paligid nito ay mabilis na naging kulay pulang dugo bago ito marahas na lumaki at umusbong. Napahinto ang Demon Lord habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng spiritual phenomenon. Sabi niya, ano ang bagay na yan? Ipinapahiwatig ba niya na mayroong nananahan na kasamaan sa loob ng aking sariling puso? Sa isang iglap, formal ng bamuka ang dambuhalang pulang bulaklak, na nagpakawala ng isang nakatutunaw na presensya ng purong demonic energy. Agad na napaatras ang Demon Lord sa kanyang isip habang napagtatanto ang totoong kahulugan ng pangitain. Sabi niya nang may gulat at paghanga, hindi ito ako. Kung ganoon, sino? Isang bagong demonyo ang kasalukuyan ng umuusbong at sumisibol ng napakabilis.
Ang Demon Lord mismo ang nagbaba ng absolute analysis sa ating bida na kasalukuyang nakikipagpatayan kay Makgang-in sa malayo. Sabi ng rurok ng cult, siya ay kasalukuyan ng nasa bingit ng pag-abot sa breakthrough patungo sa Ultimate Demon Realm, bago ang edad na 30. Sa kabila ng katotohanan na nawala na sa kanya ang lahat dahil sa chi blockage sa kanyang nakaraan. Literal na niyanig ng bida natin ang pundasyon ng buong kasaysayan ng Miriam. Sabi pa ng Demon Lord habang nakatitig sa nagliliyab na bulaklak, pinasimple niya ang kanyang breakthrough sa pamamagitan ng pagsama ng sining ng militar mula sa isang Buddhist clan, subalit sa kabila niyan, patuloy pa rin siyang umuunlad at nag-i-improve sa isang hindi mapapantayang bilis. Sa loob ng mistikong hardin ng Demon Cult, kung saan kasalukuyang nagliliyab ang itim na bulaklak ng kapalaran ng ating bida, ang nag-iisang Demon Lord ay hindi na kayang manatili lang bilang isang spectator. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang tindi ng potensyal ni Sorayang. Itinaas ng pinakamataas na pinuno ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang nakakangilabot at siksik na rurok ng kapangyarihan ng Supreme Chi. Ang kanyang enerhiya ay dahan-dahan na binalot ang bulaklak upang gabayan ang breakthrough nito. Sabi ng Demon Lord habang nakatitig sa umaangat na kapangyarihan na pinapahiwatig ng bulaklak, kaya naman pala, ganyan pala katinding halimaw ang maaari niyang kahinatnan, kung pipiliin ko lamang siyang suportahan at bigyan ng aking gabay. Sa ilalim ng tulong at presyon ng chi ng Demon Lord, literal na sumabog at bamuka ang dambuhalang itim na bulaklak, at sa pinakatuktok nito, isang nakakatakot na manifestasyon ng isang tatlong matang demonyo ang pormal na lumitaw at nagpakita ng kanyang nakakangilabot na aura. Ang tatlong mata na sumisimbolo sa rurok ng demonic perception at forbidden insight. Napangiti ang Demon Lord nang makita ang blueprint ng hinaharap ng buong pangkat. Sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig ang buong paligid sa tindi ng presensya ng bida, tila kailanman ay hindi ako mabibigo sa batang ito. Hindi na siya isang tao na dapat ko pang binabantayan. Pormal nang lumampas ang ating bida sa antas ng isang normal na henyo. Sabi pa ng pinuno, siya ay sapat na ang lakas at tindi upang makatrabaho ang mga dakila, ang Great Nine Demonic Elders. Subalit sa kabila ng dambuhalang suportang ito, alam ng Demon Lord na ang huling hakbang ay nakasalalay pa rin sa dugo at laman ng ating lodi na kasalukuyang hinahati ng espada ni Makgang-in sa Hunan. Sabi ng Demon Lord habang dahan-dahan ibinababa ang kanyang kamay, titingnan ko. Sa tingin ko ay malalaman natin sa lalong madaling panahon, sino ang nakakaalam kung ang demonyong ito ay babalik ng buhay, o mamamatay habang sinusubukan. Ang kapangyarihang ito ay pwedeng maging mitya ng kanyang ascension, pero pwede ring sumabog ang kanyang katawan kung hindi niya kayang panghawakan ang bigat ng three-eyed demon. Ibinabato ng Demon Lord ang kanyang huling espiritual na tanong patungo sa kawalan, magagawa mo bang makalagpas at makaligtas? Sa isang iglap, ang dambuhalang void slash ng Vice Master ay pormal na bumaba mula sa kalangitan. Ang buong istruktura ng Joksa Palace ay literal na nahati sa dalawa habang nagpapakawala ng nakabibinging ugong ng pagkawasak. Kasabay nito, dahan-daang binitiwan ng ating bida ang kanyang sandata, nanlaki ang mga mata ng buong pangkat ni Sorayang habang nakikita ang eksenang ito. Maging ang tapat na si Dongpil ay napasigaw sa tindi ng saksak ng kaba sa kanyang dibdib, Young Master. Young Master. Akala ng lahat, ito na ang katapusan ng ating bida. Sa paghupa ng dambuhalang usok, walang kahit isang patak ng dugo ang ating bida sa kanyang katawan dahil ang pormal na nawasak ng lalaki ay isang anino lamang. Napaatras si Makgang-in habang lumuluwa ang mga mata sa tindi ng gulat, ang bagay na yan, sabi ng Vice Master sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong kalamnan, displacement. Isang displacement footwork technique. Ang sining na yan ay isa sa mga pinaka-advanced at pinakamahirap na footwork sa buong kasaysayan ng Miriam. Ang iyong katawan ay gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat, subalit nag-iiwan ka ng isang nakikitang anino sa likod kung saan ka eksaktong nakatayo kanina. Habang naguguluhan ang Vice Master, isang napakamalamig at napaka-aroganteng presensya ang biglang sumulpot sa tuktok ng bubong sa kanyang likod. Tumingin ang ating maangas na lodi sa lalaki sabay bitiw ng napakalupit na linya habang may absolute psychological dominance, muntik na ako dun. Ngayon, handa ka na bang lumaban ng seryoso? Siya na ang muntikang matamaan, siya pa ang nagtatanong kung handa na ang kalaban. Nangatal ang buong pagkatao ng Vice Master. Sabi ni Makgang-in sa kanyang isip habang mabilis na humaharap pabalik ang bastos at hayop na ito,
Nagawa niyang ilagan ang aking pinakamalupit na trump card ng ganoon na lamang kadali. Sa tindi ng desperation, muling bumitaw ng isang paigang hiwa sa ere ang Vice Master, subalit sa isang iglap ay pormal na lumipad paitaas sa ere ang ating maangas na lodi upang iwasan ang talim. Sabi ng lalaki sa kanyang isip habang sinusundan ng tingin si Sorayang sa kalangitan, hindi ko inaasahan na ang kanyang teknik sa footwork ay ganito katindi at ka-advanced. Subalit ang ganyang klaseng bilis ay tiyak na gumagamit ng napakaraming inner energy bilang isang malaking downside. Iniisip ng Vice Master na mauubusan ng chi ang ating bida. Ngunit bago pa man makabawi ng posisyon ang Vice Master, binuwag ng ating bida ang batas ng gravity. Habang lumulutang sa ere, buong lakas na sinipa ng ating lodi ang isang dambuhalang piraso ng gumuhong bato patungo sa mukha ng lalaki. Sumigaw si Sorayang, ito ang iyong share. Sabi ng Vice Master sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata, inaatake niya ako mula sa ere. Isang dambuhalang pagsabog ng mga tipak ng bato ang bumanat sa pwesto ng lalaki. At sa paghawi ng makapal na usok, makikitang pilit na ginamit ni Makgang-in ang kanyang kaliwang kamay upang harangan ang bato, ang kanyang buong braso ay nagliliyab sa sword chi upang hindi madurog ang kanyang mga buto. Subalit hindi pa natatapos ang totoong pag-atake. Habang pababa ang ating bida mula sa kalangitan, hawak na niya ang kanyang pinakamalupit at pinakamabigat na sandata. Diretsyong ibinaba ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada na may bitbit na absolute destruction na bigat. Sumigaw ang ating maangas na bida habang pababa ang talim, oras ko na ngayon para bumanat. Tanggapin mo ito. Isang dambuhalang shockwave ang tuluyang nagwasak sa buong inner yard ng Joksa residence. Ang lupa ay pormal na yumanig habang ang mga tipak ng pader at bubong ay nagliliparan sa ere mula sa tindi ng physical impact ng great sword ng ating bida. Ang buong army ng Sword Palace ay tuluyan ng nabulabog at natakot para sa buhay ng kanilang pinuno. Sumigaw ang mga elite na tauhan habang nagkakandara pa patungo sa usok, Sir. Tutulungan ko ang Vice Palace Master. Sa gitna ng naglalakihang usok, bato at mga kahoy ng gumuhong gusali, tuluyan ng nagpanik ang mga sundalo ng Sword Palace habang sumusugod upang iligtas ang kanilang Vice Master. Ngunit bago pa man sila makalapit sa mitya ng kamatayan, isang dambuhalang hiyawan ng babala ang bumasag sa kanilang plano. Sumigaw ang troops leader, Urong, huwag ninyong susubukan na itaboy ang mga nakalalasong usok gamit ang inyong mga espada. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan habang nakikita ang lason na dahan-dahan na lumalapit sa kanilang mga paa. Sumigaw ang hukbo ng kalaban, subalit ang mga nakalalasong usok ay patuloy na lumalapit sa atin dahil sa tindi ng impact ng kanilang salpukan. Habang nagpapanik ang mga kawal sa ibaba, ang ating bida at ang Vice Master ay kasalukuyan ang nagpapalitan ng mga nakatutunaw na saksak at hiwa sa ibabaw ng lupa. Ang shockwave ng kanilang mga espada ang siyang nagtutulak sa lason patungo sa hukbo ng kalaban. Muling sumigaw ang troops leader upang pakalmeyan ang kanyang mga tauhan, sa sandaling ang ating mga sundalo ay masugatan kahit kaunti. Tuluyan na silang malalason at hindi na makakalaban pa. Huwag kayong mag-alala. Maaaring sinalakay nila ang lugar na ito, subalit hindi sila makakapagsimula ng isang labanan ng ganoon kadali. Isang napakatinding tactical analysis ang binitawan ng pinuno ng mga hukbo. Sabi niya, bukod doon, kung susubukan nating itaboy pabalik ang mga nakalalasong usok na ito, ang buong pasanin ay babagsak at magtatapos lamang sa ating Vice Palace Master. Mawawalan tayo ng kalamangan sa sitwasyong ito kung ang mismong Vice Master natin ay masusugatan. Ang labanang nila ay ang magpapasya sa magiging resulta ng laban. Huwag kayong kumilos ng padalos-dalos. Magtiwala kayo sa Vice Palace Master. Pormal na nilang isinuko ang karapatang tumulong. Ang buong kapalaran ng Sword Palace ay 100% ng nakasalalay sa kanilang pinuno. Habang nanunood ang buong hukbo, pormal nang pinatunayan ng lalaki kung bakit isa siya sa rurok ng Sword Palace. Sa isang iglap, nagpakawalan ng dalawang malakas na pabalang na hiwa ang Vice Master upang hatiin ang dibdib ng ating bida. Subalit sa mismong sandaling yan, napansin ni Makgang-in ang isang napakagaling na depensa ng ating maangas na bida. Sabi ng lalaki sa kanyang isip habang mabilis na ibinabalik ang kanyang armas, ang halimaw na ito. Hindi siya nag-counterattack sa tuwing inaatake ko siya gamit ang aking buong lakas. Subalit sa mismong sandali na bawiin ko ang aking espada, doon niya sinisimulan ang pagbubuhos ng mga walang katapusang atake sa akin.
At bago pa man makatindig ng maayos ang Vice Master, isang dambuhalang serye ng mga sunod-sunod at nagliliyab na suntok na parang isang bumabagsak na dambuhalang talon ang ibinuhos ng ating bida sa katawan ng lalaki, chain waterfall punch. Subalit pilit itong nasalag ng Vice Master gamit ang kanyang espada. Sa tindi ng presyon, sapilitang bumitaw ng isang marahas na counter-strike si Makgang-in upang itaboy ang kamao. Subalit sa isang iglap ay pormal na namang lumipad paitaas ang ating bida gamit ang kanyang fluid movement upang ilagan ito ng walang kahirap-hirap. Nangatal ang buong pagkatao ng Vice Master habang habol ang kanyang hininga. Sabi ni Makgang-in sa kanyang isip habang nakatingin sa nakalutang na bida, alam niya na ang teknik na ginamit ko kanina ay gumagamit ng napakaraming inner energy bilang isang malaking downside. Literal na natakot si Makgang-in sa diskarte ng ating bida sa labanan. Sabi ng Vice Master sa kanyang sarili habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ang bastardong ito. Hindi lamang siya basta edukado sa mga sining, siya ay may napakalalim na insight at labis na matalas na pag-unawa tungkol sa aktwal na labanan. Pormal nang ibinaba ng lalaki ang kanyang absolute definition sa ating nag-iisang lodi. Sabi ni Makgang-in habang nakikita ang anino ng isang dambuhalang lakas ng ating bida, ang kanyang galaw, ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, ay parang isang halimaw at mabangis na hayop na sinusubukang patayin ang isang dambuhalang bison. Isang mabangis na hayop na tiyak na iniiwasan ang mga mapanganib na sungay ng bison, habang ang tanging nasa utak niya ay ang tuluyang kumagat sa leeg at lalamunan nito upang patayin ang kanyang prey. Isang totoong mandaragit. Sa totoo lang, hindi ko na malaman at maunawaan ang kanyang susunod na galaw. Sa gitna ng nagliliyab at umuugong na bakuran, walang tigil ang pagsasagupa ng dalawang dambuhala habang ang mga spark ng kanilang sandata ay patuloy na lumilikha ng dambuhalang shockwaves. Habang nanunood ang buong puwersa ng may panginginig sa kanilang mga kamao, isang napakabigat na utos ang biglang binitawan ng kanilang pinuno. Tumingin si Jong Risan sa kanyang mga tauhan ng may seryosong mukha at nagsalita, "Magbukas kayo ng isang madadaanan para sa ating pagtakas." Sa pilitang nanlaki ang mga mata ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Sumigaw ang squad leader sa tindi ng pagtataka at pagtutol, "Patriarch." Subalit ang ating Inspector General ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban ng buong lakas. Bakit? Bakit kayo nagbababa sa amin ng ganyang klaseng utos sa mga sandaling ito? Humarap si Jong Risan habang nakatingin sa naglalakihang usok ng labanan, bagaman gustong-gusto kong sumali at sumabak sa labanang ito hanggang sa aking kamatayan, mayroon tayong mas malaking layunin at mas dakilang adhikain kaysa sa labanang ito. Literal na dinudurog ang puso ng Patriarch dahil ang utos na ito ay hindi galing sa kanyang sariling kaduwagan, kundi mula sa isang napakalupit na blueprint na ibinaba ng ating bida bago pa man magsimula ang Hunan campaign. Bago pa man magsimula ang madugong labanan sa Joxer Residence, pormal na kinausap ng ating maangas na lodi ang Patriarch. Tinitigan ng ating bida si Jong Risan ng may seryosong mga mata at sinabi, "Hindi ko alam kung anong klaseng sitwasyon ang maaaring maglaro o mangyari sa aktwal na laban, subalit kung sakali mang ako ay matalo, huwag kayong mag-atubili na iligtas ang inyong sarili at ang inyong buong puwersa sa lugar na iyon." Agad na tumanggi si Jong Risan dahil sa tindi ng kanyang pride bilang isang cult member, "Hindi ko magagawa ang bagay na yan." Subalit bumasag ang boses ng ating bida na may absolute authority, "Kailangan mong gawin. Ito ay dahil ang Jiegeong family ay naririto ngayon hindi dahil sa utos ng divine cult, kundi dahil personal ko kayong pinakiusapan." Sumagot ang Patriarch habang pilit na ipinaglalaban ang kanyang prinsipyo, "Kahit na ito man ay isang opisyal na misyon o isang personal na pabor, hindi ko magagawa na basta na lamang tumakbo, habang ang isang kasamahan ko sa cult ay kasalukuyang natatalo sa harap ng kalaban." Isang napakapanatag ng ngiti ang isinalubong ng ating bida. Sabi ni Sorayang habang binabasag ang pag-aalinlangan ng Patriarch, "Kailangan mong gawin, dahil kung hindi, wala na tayong magiging pagkakataon pa upang makabawi at makaganti sa kanila sa hinaharap. Siyempre, hindi ako matatalo. Hindi ako ganoon ka-estupido upang pumasok sa isang labanan na alam kong hindi ko kayang manalo." Napatahimik si Jong Risan sa tindi ng kumpiyansa at strategic mind ng ating bida, bumanat si Sorayang gamit ang huling solidong linya bago sila sumulong sa digmaan, "Gayunpaman, ipangako mo sa akin." Pormal na nagbalik ang eksena sa kasalukuyang nagliliyab na bakuran.
Nakatayo si Jong Risan habang pinagmamasdan ang dambuhalang usok ng salpukan ng dalawang naglalaban. Sabi ni Jong Risan sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong braso sa tindi ng emosyon at pagpigil sa sarili na huwag sumugod, Third Young Lord. Huwag mo naman kaming gawing mga duwag. Pakiusap, manalo ka. Kasabay ng nagliliyab na panalangin na yan ng Jiagyeong clan. Isang daing ng matinding sakit ang napinakawalan ng Vice Master sa gitna ng makapal na alikabok. Tuluyan ang niyanig ang pride at karangalan ng Vice Master sa ibabaw ng nagbabagang bakuran. Nanlilisik ang mga mata ni Mok Gang-in habang tinititigan ang ating bida ng may absolute terror. Sabi niya sa kanyang isip, napakalakas niya. Sobrang hirap na paniwalaan na hindi pa siya umabot sa edad na 30 subalit kasalukuyan na siyang nakikipagsabayan sa aking antas. Gayong ako ang nakatayo bilang Vice Palace Master. Alam niyang dehado siya sa stamina. Sabi pa ni Mok Gang-in, kahit nasabihin pa nating mas mahina siya ng bahagya sa akin, walang silbi at kahulugan ang bagay na yan sa isang totoong laban. Kung mas lalo pang tatagal ang labanang ito, mas lalong magiging mahirap na hulaan kung sino ang mananalo sa amin. Kung ganoon, tatapusin ko ito sa pinakamabilis na paraang alam ko. Ghostly Eye Brilliant Sword, Second Sword. Sa isang iglap, isang dambuhalang haligi ng sword chi ang mabilis na sumabog mula sa katawan ng Vice Master patungo sa kalangitan. Napadilat ang ating maangas na bida habang nararamdaman ang absolute pressure. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip ng may kakaibang seryosong mukha, ang bagay na ito, mapanganib, sumigaw si Mok Gang-in habang tinataas ang kanyang nagliliyab na armas, Brilliant Cloud. Isang dambuhalang bagyo ng purong enerhiya ng espada ang malakas na umikot sa buong bakuran na parang nagniningning na mga ulap ng kamatayan. Napahiyaw ang buong hukbo ng kalaban sa tindi ng hangin, maging ang nag-iisang patriarch ay napatayo ng tuwid habang nanginginig ang kanyang kamay. Sabi ni Jong Risan, ang ataking yan, nagtataglay ng isang dambuhalang chi. Sa pilitang napasigaw ang tapat na tauhan na si Dong Pil sa malayo, Young Master. At bago pa man makahinga ang Sinoman, ibinaba ng Vice Master ang huling hatol ng kanyang ikalawang espada, Spirit Destruction. Libo-libong mga patalim at hiwa ng enerhiya na nagmula sa nagniningning na ulap ang sabay-sabay na sumabog mula sa lahat ng direksyon, na pormal na bumihag sa pwesto ng ating bida nang walang iniwang kahit 1 milimetrong matatakasan. Isang dambuhalang pagsabog ng usok at debris ang tuluyan ng lumamon sa buong figura ng ating bida. Huminto si Mok Gang-in habang mabigat ang hininga, nakatitig sa makapal na alikabok. Nakaligtas siya sa atake na yon. Sa paghawi ng usok, dugo ang nakaluhod ang ating bida habang habol ang kanyang hininga. Sa mukha siya ng kaunting dugo, ang teknik na yon, napakalakas noon. Akala ko talaga mamamatay na ako roon. Sa mismong sandaling yan, isang napakamistikong kaganapan ang naganap sa kanyang katawan. Ang mga malalalim na laslas sa kanyang mga kamay ay dahan-dahan nagsara at mabilis na huminto ang pag-agos ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Jong Risan sa tindi ng kaba. Sabi niya sa kanyang isip, huminto ang pag-agos ng dugo. Subalit hindi yun gawa ng kanyang sariling sining. Ang 7-step soul severing powder ay kasalukuyan ang pumapasok sa loob ng lahat ng kanyang mga bukas na sugat. Sa ganitong tindi ng bilis, ang kanyang dugo ay tuluyan ang magwawala. At hindi na siya makakatayo at makakalaban pa. Naloko na. Ang lason ay pinipigilan ng dugo at para patigasin ang kanyang puso. Dahan-daang tumayo ng tuwid ang ating maangas na lodi habang ang kanyang buong katawan na puno ng gasgas at sugat ay nagsimulang magpakawala ng isang nagliliyab na enerhiya. Sumigaw si Sorayang habang binabasag ang buong limitasyon ng kanyang meridians. Tumingin siya kay Mok Gang-in habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa purong kapangyarihan, sabay bitiw ng nakakakilabot na linya, 7-step soul severing powder. Maganda ito. Ang lason na nakamamatay, itinuring niyang pinakamalupit na suplemento at nagpapalakas sa kanya. Sa gitna ng nagliliyab na aura ng ating bida, tuluyan ng nangatal ang kaluluwa ni Mok Gang-in habang lumuluwa ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Sumigaw ang Vice Master sa kanyang isip habang nanginginig, hindi, imposible. Ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan, ay pilit pinapalabas ang lahat ng lason mula sa 7-step soul severing powder. Gumuho ang pag-aasa ng Vice Master. Tumingin siya sa ating bida parang nakakita ng isang Diyos ng kamatayan, ikaw, ano ka ba talaga?
isang napaka-aroganteng ngiti ang isinalubong ng ating bida sabay bitiw ng linya, natutunan ko na ang mga magagandang bagay, ay dapat na ibinabahagi sa iba. Buong lakas na ibinato ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada, subalit pilit itong nasalag ng Vice Master, dahilan upang tumalsik at umikot ang sandata paitaas sa kalangitan. Napakunot ang noo ng Vice Master, ano? Tinapon niya ang kanyang sariling talim? Sumusuko na ba ang bastardong ito? Maling-mali ang Vice Master, dahil bago pa man bumagsak ang espada mula sa ere. Ang dambuhalang espada ay automatikong huminto at lumutang sa ere gamit ang purong chi ng bida, maging ang tatlong iba pa niyang mga espada ay pormal na lumutang sa kanyang paligid na parang mga satellite ng kamatayan. Napasigaw si Mokgangin habang umaatres ang kanyang buong tapang, ang teknik na yan, nangatal ang buong kalamnan ng Vice Master. Sabi niya sa kanyang isip habang ang apat na espada ay nagliliyab sa purong pulang enerhiya sa itaas, Chi Sword Control. Kinokontrol niya ang mga espada gamit lamang ang kanyang sariling isip. Ang sining na yan ay isang unreachable realm na tanging mga absolute demons o mas mataas pa lamang ang maaaring magmaster. Sinasabi mo ba sa akin, na mas lalo pa siyang lumalakas at nagiging matindi habang kami ay nag-uusap at naglalaban? Hindi, wala nang oras para mag-isip. Sa tindi ng desperasyon at takot na malampasan ng tuluyan, sapilitang binweltahan ng Vice Master ang kanyang posisyon upang ibaba ang kanyang huling pamatay na saksak. Sabi niya sa sarili, kailangan ko siyang patayin. Subalit bago pa man may hakbang ng Vice Master ang kanyang mga paa. Napasigaw ang Vice Master habang dahan-daang lumuluwa ang kanyang mga mata. Sabi niya sa kanyang isip habang sinusubukang igalaw ang kanyang katawan, ano itong bagay na ito? Bakit hindi ko may kilos at may galaw ang aking mga paa? Isang napakamalamig na boses ng isang totoong hari ang ibinaba ng ating bida mula sa gitna ng apat na lumulutang na espada. Tinitigan niya si Mokgangin sabay deklarasyon, hindi ka na makakagalaw pa. Kahit gaano mo pa subukan o kahit gaano ka pa magsumikap. Resilient Calamity Blade Technique 4th Form. Isang dambuhalang pagsabog ng purong enerhiya at isang nakatutunaw ng utak na sonic shockwave ang malakas na sumabog sa buong kapaligiran. Ang lahat ng mga tauhan ng Sword Palace at maging ang mga elite ng Jiagyeong family ay sapilitang tinatakpan ang kanilang mga tainga dahil sa tindi ng ugong na parang winawasak ang kanilang mga bungo. At sa gitna ng dambuhalang pressure na ito, napatingin ang Vice Master sa kalangitan kung saan ang apat na espada ng bida ay kasalukuyan ng bumababa patungo sa kanya. Sabi ni Mokgangin sa kanyang isip habang paralisado ang kanyang buong pagkatao, hindi naman bumagal ang mundo. At sigurado akong hindi ako nananaginip. Kung ganoon, bakit hindi ako makakilos? Sa gitna ng dambuhalang sonic shockwave na yumanig sa buong Hunan campaign, tuluyan nang naparalisa ang buong pagkatao ng Vice Master. Nanlilisik ang mga mata ni Mokgangin habang nararamdaman ang dalawang magkaibang puwersa na sumasakal sa kanyang kalamnan. Sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig, ang apoy na ito. Ang apoy na ito ay kasing init ng magma. At isang magkahiwalay at kakaibang chi na mas malamig pa sa Arctic Sea ang kasalukuyang pumupulupot at gumagapos sa aking mga paa. Sabi ng Vice Leader habang tuluyang nagpapanik ang kanyang kaluluwa, ito ay isang force field. Mukhang ako ay isang kriminal na nakagapos at binihag sa harap ng mismong si Enma, ang demonyo ng impyerno na siyang humahatol sa tama at mali ng mga kaluluwang nahuhulog sa kadiliman. Ginagawa niya ito upang hindi ko na kailanman magawang makareact o makailag sa kanyang susunod na atake. Habang paralisado ang Vice Master, ang ating bida ay nakatayo lang ng diretsyo ng walang kemo emosyon, samantalang ang apat niyang mga espada ay mabilis at marahas na umiikot sa kanyang buong paligid na parang mga talim ng absolute judgment. Sa tindi ng pride, pilit na binasag ni Mokgangin ang invisible chains ng force field. Sumigaw ang Vice Master habang pinalalabas ang huling natitirang hibla ng kanyang chi, hindi ako papayag. Sapilitang ginalaw ng Vice Master ang kanyang katawan upang sumugod ng diretsyo sa pwesto ng ating Lodi. Akala niya makakalapit siya. Habang tumatakbo ang Vice Master, pormal nang ibinaba ng ating bida ang kanyang technique, blade manipulation. Sa isang iglap, ang apat na lumulutang na espada ay sabay-sabay na huminto sa ere, nag-lock on, at pormal na itinuon ang kanilang matatalim na dulo diretsyo sa Vice Master. At kasunod nito, ang Forbidden Release, Soul Soaring Heavenward. Isang pagsabog,
Ang paglipad pa lang ng apat na espada ay nag-iwan na agad ng dambuhalang chi blast sa hangin, at nang pormal nitong tamaan ng Vice Leader, isang dambuhalang pagsabog ang mabilis na lumamon sa paligid. Nayanig ang buong bakuran. Napasigaw ang tapat na si Dongpil sa tindi ng kaba. Young Master. Habang ang mga elite ng kalaban ay tuluyan ng lumuha sa takot, Vice Palace Master. Ngunit kung akala nyo ay tapos na ang ating bida sa isang atake lang, dyan kayo nagkakamali. Matapos ang unang pagsabog, ang apat na sandata ay automatikong lumipad pabalik at pormal na pumosisyon sa gilid ng ating bida na parang mga tapat na sundalo. Napanganga si Jong Risan habang nakikita ang eksenang ito. Sabi ng Patriarch sa kanyang isip habang tuluyang nawawasak ang kanyang utak sa sining ng ating bida, kinokontrol niya ang apat na espada gamit lamang ang purong chi at isip. Akala ko ang teknik na iyan ay isang matinding realm na tanging isang martial god lamang ang maaaring magmaster at gumamit. Mula sa antas ng Absolute Demon, iniakyat na ng Patriarch ang ating bida sa antas ng isang tunay na martial god. Muling itinuon ni Sorayang ang apat na sandata at mabilis na ipinatong at pinakawalan ang ikalawang wave ng firing squad. Sabay-sabay na sumabog ang mga ito sa target area. Ang apat na espada ay nananatiling lumulutang sa itaas ng dugo ang pwesto ng Vice Master. Habang nakatitig sa makapal na usok, itinaas muli ng ating bida ang kanyang kamay sabay pinakawalan ng utos, isa pa, literal na apocalypse. Ang apat na espada ay sabay-sabay na bumaon pababa sa lupa na lumikha ng isang napakalakas at dambuhalang pagsabog. Matapos iyon, dahan-daang nawala ng kontrol ang mga espada at pormal na bumagsak sa ibabaw ng nawasak na lupa, na nag-iwan ng isang nag-aapoy at nagbabagang mitya sa buong Hunan campaign. Naiwan sa eksena ang makapal na itim na usok at alikabok na pormal nang umabot sa mismong kalangitan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.